Humingi ng paumanhin sa mga Pilipino sa Dubai si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kinanselan niyang biyahe papunta roon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Di man natuloy ang Pangulo sa kanyang biyahe pa Dubai, itinuloy naman ang pagtitipon na ito ng Filipino community doon. Nagpadala na lamang ng recorded message ang Pangulo para ipahatid ang kanyang paumanhin. Kasabay ng nauna niyang paliwanag na kailangan daw niyang personal na tutukan ang sitwasyon ng 17 Pinoy seafarers na na-hostage sa Red Sea. 17 sila na na-hostage at ginagawa natin lahat ng paraan upang sila ay maiuwi na. Kaya binubuo natin ang isang delegasyon para pumunta sa kanila at makipag-usap dun sa mga may hawak sa kanila para makauwi na sila. Siguro naman maunawaan ninyo na inunan muna natin yan dahil kailangan natin tiyakin siyempre ang seguridad ng ating mga kababayan. Walang binanggit na detalye ang Pangulo at wala pa rin ibang pahayag na inilalabas sa Malacanang tungkol sa pinatawag na pulong at pinadalang delegasyon na tututok sa pagpapalaya ng 17 bihag na Pinoy seafarers. Ang Department of Migrant Workers wala pa rin panibagong atas mula sa Pangulo kaugnay nito. Sa ngayon ay nakatutok lang daw muna sila sa mga kaanak ng 17 Pinoy. We have been meeting with the families of all the 17 seafarers and we assured them of government support. We have also been joined by the DFA to assure them that certain foreign governments have been engaged to help us secure the safety and the safe return of our dear OFWs. Nangyari ang pang-hijack sa barkong Galaxy Leader sa Red Sea, isang hindi tinuturing na high-risk area. Dahil sa insidente, pinag-aaralan ng pagpapalawig ng mga high-risk area. Pag high-risk area kasi yung lugar, yung tripulante, yung seafarer, will be informed in advance kung dadaan yung barko sa high-risk area and has the right to refuse. No? But if the seafarer still chooses to board the ship, doble yung sahod niya doon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.